Hi guys! Welcome back to another vlog. It is me again, Faye. Sa mga bago dito sa akin channel, ako nga po pala si Faye. And sobrang tagal kong nawala dito sa akin channel. Ang dami sa inyong nagtataka at nagtatanong kung asa na nga ba kami ni Sumit, anong nangyari, at kung bakit hindi na kami nakapag-vlog. So sa video natin today, gusto kong i-share sa inyo yung mga rason kung bakit napagdesisyonan kong wag na muna mag-vlog. Bale, nagsimula ito last year nung bumalik kami ni Sumit dito sa Canada galing sa Pinas. Hindi na ako nagkaroon ng maraming time sa pag-edit ng vlog and nag-start akong mag-upload ng mga vlog na super late. And ang dami sa inyong hindi naka-appreciate nun, kaya medyo nawalan na ako ng gana. Ang daming negative comments, parang ang daming basher na hindi ko na alam kung paano siya i-handle. And masyado akong naging nega. Ayoko namang i-share yung negativity ko dito sa akin channel, kaya minabuti kong wag na muna mag-vlog. Ang daming pressure like sa personal na buhay, tapos ang daming ang basher para nagsama siya, kaya hindi ko na siya ma-handle. Masyado akong naging nega, kahit na gusto kong focus lang dun sa mga positive comments, nahirapan ako. Kaya ang laki ng impact ng mga negative comments sa akin, naapektuhan yung aking mental health. Other than that, sobra ding daming nangyari last year. Para nagpatong-patong na siya. And isa na dun is nawala si Papa. Nung asa Pinas pa lang ako at nagbablog ako, nag-upload ako ng mga video, sobrang daming comment sa akin na bakit hindi ko daw kinakausap si Papa, bakit daw parang disrespectful ako sa akin tatay, bakit ganun ko daw tratuhin si Papa, parang kawawa naman daw si Papa. So hindi ko siya sinishare sa aking vlog, no? Parang kung papanoorin nyo kami, normal lang kami. Pero behind the camera, actually hindi kami close ni Papa. Parang ang sobrang daming tampong nangyari. So, bata pa lang ako, talagang hindi na ako ganun ka-close kay Papa. Kasi si Papa, mainitin ang ulo niya. Hindi siya yung tatay na mga makakausap mo ng maayos. Laging kapag kakausapin mo siya, galit siya, mainit ang ulo niya. Ang sagot niya is pabalang, ganyan. So talagang hindi kami nag-uusap ever since. Tsaka kasi si Papa yung salita niya is yung puno ng mura, ganyan. Ang naaalala ko nga laging sinasabi sa akin ni Papa is, lumayas ka dito, wala kang silbi. Gumaganyan siya. Tapos, syempre, iba pa yung mga mura dyan. So yun yung kinalakihan ko tungkol kay Papa. Tsaka kasi si Papa, meron siyang addiction. Lagi siyang lasing. Meron yung time na umaga pa lang lasing na siya. Hanggang gabi yan, lasing yan. Kaya hindi mo talaga siya makakausap ng maayos. Pero sobrang dami nangyari. Kaya ganun ako makitungo kay Papa. Pero sinubukan ko naman siyang patawarin. Ilang beses yan. Especially na sobrang layo ko sa kanila. Ako lang sa aming magkakapatid yung sa amin magkakapatid yung nasa ibang bansa. May mga times na hindi ko sila makikita ng 4 na taon diretso. So,
sinasabi ko na lang sa sarili ko na uwi ako. So, uwi ako, tapos parang mag-aaka ko na normal na patawarin ko na lang si Papa, na parang kunwari walang nangyari, ganyan, ilang beses yan. Sa Singapore pa lang ako nun, tuwing uuwi ako. Ganun yung sinasabi ko sa sarili ko, na kahit hindi siya humingi ng tawad, patawarin mo na lang yan, kasi tatay mo naman yan. Kaso, babalik na naman sa dati, may masasabi na naman sa akin si Papang hindi maganda, tatatak na naman siya sa utak ko, tapos magpa-flashback na naman yung mga nangyari sa past. Tapos, so ngayon, parang meron na namang hatred, may tampo ka na naman, tapos, ilang taon na naman lilipas, hindi ko na naman makikita yung mga kapatid ko, magulang ko, tapos uwi ako, sasabihin ko na naman sa sarili ko na, ngayon mo lang sila makakasama, so dapat, okay ka, dapat, patawarin mo na yung tatay mo kasi matanda na rin siya, ganyan. So, parang naging cycle siya paulit-ulit. Pero nung 2022, nung umuwi kami ni Sumit, bago kami pumunta dito sa Canada, sinubukan kong kausapin si Papa. Yung mga tampo ko ba, ganyan, tawag dito, umiiyak ako noon. Tapos, sinabi ko kay Papa yung mga tampo ko sa kanya ng bata ako na lagi mo akong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Lumaki ako kung kala ko talagang inutil ako kasi yan, inutil ka, ganyan. Mga salita ni Papa sa akin. Tapos, sasabihan niya ako ng walang silbi. Pero may point na nawalan si Mama ng trabaho. Tapos ako yung umako ng parang financial na responsibilidad. Tapos, ito yung time na nasa Singapore ako. Monthly ako nagpapadala sa kanila. Sobrang hirap kasi nung mga time nito, ilang taon lang ako nun eh. Mga 18, magna 19 pa lang ako. Tama ba? Or nasa 19 na yata ako, bigla nawala ng trabaho si Mama. Napauwi siya. So, parang ako yung umako ng responsibilidad na pinansyal. Monthly ako nagpapadala sa kanila. Tapos, bigla akong maaalala na, ako yung batang sinasabihan ng tatay ko dati na walang silbi. Pero ngayon, ako yung gumagawa ng sana responsibilidad niya. Ayun. So, isa yun sa tawag dito, biggest reason kung ba't ako nawala last year. Nawala kasi si Papa, sobrang daming, siguro, hindi pa ako ready i-share sa inyo kung ano ba yung nangyari sa amin nung bata ko. Pero dahil nga nawala si Papa, parang part siya ng moving on ko. Hindi ko alam kung normal ba yung nararamdaman ko, pero sobrang laki ng galit na nararamdaman ko. Minsan tinatanong ko yung sarili ko na tama pa ba itong nararamdaman ko? Normal pa bang magalit sa taong wala na? Pero kasi iniisip ko na ang dami ko kasing tampo kay Papa na hindi ko na di na namin siya mapag-uusapan. Hello? So, yun lang guys. Hindi na namin siya mapag-uusapan. So, parang, hinahayaan ko lang yung sarili ko ngayon na maramdaman lahat ng emosyon na nararamdaman ko. Ayun. So, nagsimula yung aking tawag dito moving on. Nagsimula siya sa tawag dito pain kasi nawala si Papa. After nun, parang sabi ko, pinipilit ko yung sarili ko na mag-forgive, pero hindi kaya eh. Biglang pumapasok sa akin, ipa-flashback sa akin yung mga, tawag dito, mga alaala na nakaraan.
Tapos, from there, biglang nararamdaman ko nga ngayon yung galit. Tapos, kapag naalala ko na, hindi na to mapag-uusapan, parang mas lalo ko nagagalit, ganun. So, isa yun sa mga rason kung bakit ako biglang nawala. Nawala na din pala si Jackie, yung aso naming pag sa India. Oh, angry. Oh my God, angry. Jackie, what happened? Why angry? He's angry that we are leaving. Sobrang hirap ng mga panahon na yun. Araw-araw umiiyak si Sumi. Umiiyak din ako pero parang mas pinapakita kong malakas ako kasi never kong nakitang umiyak yung asawa ko. Bale, first time yun. Kaya parang mas kailangan niya ako. Kaya kailangan mas matatag ako kaysa sa kanya. And eto, meron kaming stuffed toy dito na nabili. Nung nakita to ni Sumit, sabi niya, kamukha to ni Jackie, bilhin natin. Ayan, binili namin siya. Sobrang bait ng aso na to. Wala akong masabi dito. Si Jackie tsaka si Queenie, yung naging parang mga kaibigan ko nung nasa India ako, na nung mga panahong sobrang nahihirapan akong mag-adjust. Ayan, sila ang nakatulong sa akin. Kaya sobrang sakit nung nawala si Jackie. Pero tanggap ko na wala na yung aming mabait na aso. Hindi ko pa siya ganun karamdam. Kasi wala naman ako nung nawala siya. So, iniisip ko na ando dun pa rin siya. Pero siguro pag umuwi kami ni Sumit sa India, doon ko mararamdaman. Pero iniyakan ko din tong asong to. So, bali ang kasama na lang ng aking mga biyanan is si Queenie, yung aso naming beagle. Ayun. So, update. Very quick update sa aming buhay ngayon. Dito pa rin kami nakatira ni Sumit sa aming apartment. Same apartment as nung kararating namin dito sa India. Sa Canada. Dito pa rin kami nakatira. Sa akin naman trabaho is same pa din, yung trabaho ko pa rin nung simula nung nakapagtapos ako ng aking tawag dito, master's degree. Doon pa rin ako nagtatrabaho. Si Sumit naman, nakailang palit na siya ng trabaho. Siguro nung huli kami nagbablog ni Sumit, tawag dito, Asa Cactus Club pa yata siya nun. So, nakailang palit na siya ng trabaho. 2 after nun. Ayun. Tapos, hindi pa kami nakakauwi simula nung nakabalik kami dito sa Canada nung kinasal yung ate ko. So, hindi ako nakauwi nung nawala si Papa. Ano pa? So, 2026 na. So far, maganda yung pasok ng taon sa amin. Kaya medyo nagiging okay na ako. Pero hindi pa ganun ka-okay. Pero tinatry ko naman na maging okay na. Hindi pa ako nakaka-move on sa mga nangyari last year. Pero at least, diba, tinatry ko. Feel ko, matatagalan pa. Matatagalan pa. Ayun. Yun lang yung update. And yun yung rason kung bakit bigla kaming nawala ni Sumit. So, sana magampanan ko ulit yung pagpa-vlog. Hindi ko sure kung kaya ko. Pero sana. Ayun, hindi ko alam kung gusto ko pang pag-usapan sa mga susunod na vlog. Yung tungkol sa amin ng aking tatay.
Pero, ayun lang, para magkaroon lang kayo ng idea kung bakit ako ganun kay Papa. Hindi talaga maganda yung relasyon namin. Hindi siya yung kagaya ng ibang mga tatay dyan na sobrang mapagmahal sa mga anak. Laging mainit ang ulo niya sa akin, especially sa akin. Sa aming tatlo, sa akin lang siya laging galit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi ako yung pinakakamukha ni Mama. Tapos ako lang yung laging nasa bahay. Si Kuya kasi lagi yung asagalaan. Sa bahay ng mga kaibigan niya, kapag hapon nagbabasketball na yan. Ako hindi kasi ako makalabas, mahihiyain ako. Si ate yan, nakakapag-bike-bike yan nung mga bata kami, tapos pupunta sa tindahan. Ayun, tapos nag-college si ate at kuya, ako lang din yung kasama ni Papa sa bahay, tapos si Mama kasi nasa abroad yun eh. Ever since bata ako, lagi si Mama nagtatrabaho, si Papa hindi siya nagtrabaho ever since. Parang siguro nagtrabaho siya hanggang 5 years old ako, pero after nun hindi na, kaya lagi kami ang magkasama sa bahay. So, yun na muna yung aking isi-share sa inyo guys. Sana masundan pa tong vlog na to. And sana ito na yung simula ulit ng aking pagpa-vlog. Yun lang. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like and subscribe. And I hope to see you again on our next vlog. Bye!